Okay, pagpapatuloy po natin ang ating series sa aklat ni Esther na pinamagatan po nating Concealed Yet Active. Kaya nasa part 5 na po tayo ng ating pong series. Ngayon, at sa chapter 4 na po tayo, verses 1 to 17. Esther chapter 4, verses 1 to 17. Sundan niyo po kung basahin sa inyong mga kopya ng Biblia. Babasahin ko po mula sa ang Biblia translation na Tagalog. Esther chapter 4, verse 1. Nang malaman ni Mordecai ang lahat ng ginawa ni Haman, pinunit ni Mordecai ang kanyang suot at nagsuot ng damit sako at may mga abo sa ulo. At lumabas siya sa gitna ng bayan at tumangis ng malakas na may mapait na pagsigaw. Siya'y umakyat sa pasukan ng pintuan ng hari sapagkat walang makakapasok sa loob ng pintuan ng hari na nakasuot ng damit sako. Sa bawat lalawigan, sa tuwing darating ang utos at batas ng hari, ay nagkaroon ng malaking pagluluksa sa mga Hudyo na may pag-aayuno, iyakan at taghuyan. At karamihan sa kanila ay nahihigang may suot damit sako at may mga abo sa ulo. Nang dumating ang mga babaeng alalay ni Esther at ang kanyang mga eunuko at ibalita iyon sa kanya, ang reyna ay lubhang nabahala. Siya ay nagpadala ng bihisan upang isuot ni Mordecai upang hubarin niya ang kanyang damit sako, ngunit ayaw niyang tanggapin ang mga ito. Nang magkagayoy, pinatawag ni Esther si Hatak, na isa sa mga eunuko ng hari na itinaga na mag-aalaga sa kanya, at inutusan niyang pumunta kay Mordecai upang malaman kung ano iyon at kung bakit gayon. Sa gayon lumabas si Hatak patungo kay Mordecai at sa liwasang bayan na nasa harapan ng pintuan ng hari. Sinalaysay sa kanya ni Mordecai ang lahat na nangyari sa kanya at ang halaga ng salaping ipinangako ni Haman na ibabayad sa mga kabangyaman ng hari para sa pagpatay sa mga Hudyo. Binigyan din niya si Mordecai ng sipi. Binigyan din siya ni Mordecai ng sipi ng utos na ipinahayag sa Susa upang patayin sila, upang ipakita ito kay Esther at ipaliwanag ito sa kanya. Pinagbili niya sa kanya na siya'y pumunta sa hari upang makiusap at humiling sa kanya alang-alang sa kanyang bayan. At si Hatak ay pumunta at sinabi kay Esther ang mga sinabi ni Mordecai. Nang magkagayon nagsalita si Esther kay Hatak at nagpasabi kay Mordecai lahat ng lingkod ng hari. At ang bayan ng mga lalawigan ng hari ay nakakaalam na may isang kautusan na kung ang sino mang lalaki o babae pumunta sa hari sa ipinagkaloob na bulwaga na hindi ipinapatawag ay papatayin. Malibang paglawitan siya ng hari ng gintong setro, maaring mabuhay ang taong iyon. Ako'y 30 araw nang hindi ipinatatawag ng hari. At sinabi nila kay Mordecai ang mga sinabi ni Esther. Nang magkagayoy, pinabalik sa kanila ni Mordecai ang sagot kay Esther. Huwag mong isipin na sa palasyo ng hari ay makakatakas ka na higit kaysa lahat ng ibang mga Hudyo. Sapagkat kung ikaw ay tatahimik sa panahong ito, ang tulong at kaligtasan ay babangon para sa mga Hudyo mula sa ibang lugar. Ngunit ikaw at ang sambahayan ng iyong ninuno ay mapapahamak. At sinong nakakaalam na kung kaya ka nakarating sa kaharian ay dahil sa pagkakataong ito. Sinabi ni Esther sa kanila na sagutin si Mordecai, ikaw ay humayo, tipunin mo ang lahat na Hudyo na matatagpuan sa Susa at ipag-ayuno ninyo ako. Huwag kayong kumain o uminom man sa loob ng 3 araw, gabi o araw. Ako at ang aking mga babaeng alalay ay mag-aayuno ring gaya ninyo. Pagkatapos ay pupunta ako sa hari, bagaman labag sa batas, at kung ako'y mamamatay, ay mamatay. Verse 17, sa gayoy umalis si Mordecai at ginawa ang ayon sa lahat na iniutos ni Esther sa kanya. Palayan ng Panginoon ang pagbasa sa kanyang mga salita. Dito po sa ating binasa, makikita natin na si Haman ay nagtagumpay sa kanyang plano na gumanti kay Mordecai
by manipulating King Ahasuerus. Nag-alok pa nga siya ng malaking halaga, no, para sa pagpatay sa lahat ng mga Hudyo. Subalit, hindi lang si Mordecai ang nalagay sa panganib sa mga pagkakataon na ito. Ang lahat ng mga Hudyo ay humaharap sa banta ng extinction. It was during this time na makikita natin ang napakalaking pagkakaiba sa karakter ni Mordecai at saka ni Esther. Ulitin ko po, based on our observation in our previous sermons, si Mordecai at saka si Esther, hindi sila mga hero. Hindi sila mga exemplary character. Kasi if you will consult other commentaries, they make Esther and Mordecai heroes. But based on my own observation, I don't think ang aim ng author ng Esther ay ipakita na sila ay hero. Instead, gustong ipakita ng author na ito na bagamat hindi sila exemplary characters, kaya pa rin silang gamitin ng Diyos para isakatuparan ng kanyang layunin sa mga sitwasyon na hindi binabanggit ang kanyang pangalan. Like in this entire book, the name of God was never mentioned even once. Pero kahit ganun pa man, kahit na-concealed ng Panginoon sa likod ng mga pangyayari, alam natin na kumikilos ang Diyos upang isakatuparan ang lahat ng kanyang mabuting layunin. So I would like to summarize our study this morning this way. We see the futility of our selfish efforts to save ourselves when true help comes from somebody else. Okay, ulitin natin yan. We see the futility of our selfish efforts to save ourselves when true help comes from somebody else. Dumarating yung mga sitwasyon na tayo po'y nape-pressure, na tayo nako-corner. At ang unang pumapasok sa isip natin, I need to do something about this myself. Kailangan kong gawa ng paraan. Kailangan kong humanap ng solusyon. So, ang una nating nagiging option is gagawa natin ng paraan sa sarili natin para malagpasan natin o mapagtagumpayan natin yung ating mga pinagdadaanan. But sometimes, or I think that's the design of God, para sa atin mga Kristiyano at sa ating mga miyembro ng church. Ang totoong tulong na kailangan natin na hindi nanggagaling sa ating mga sarili, kundi nanggagaling sa iba. At yun yung gusto ko ipakita sa ating pag-aaral ng chapter na ito. And there are two main points na gusto kong i-discuss. Number one, reaction to impending catastrophe. Reaction to impending catastrophe. And the second one is mediation for imploring safety. Mediation for imploring safety. So tingnan po natin yung ating first point. Reaction to impending catastrophe. Yung pong balita, nalilipulin ng lahat ng Hudyo sa buong kaharian ng Persya, ay kumalat sa lahat ng dako na parang wildfire. Okay? So mabilis na umabot ang balita sa lahat ng sulok ng kaharian. Siguro dahil ipinadala yung decree na ginawa ni Haman na merong tatak ng singsing ng hari sa pamamagitan ng official courier ng kingdom, kaya mabilis umabot. Pero I think bukod doon ay yung pasa-pasa ng mga balita sa pamamagitan ng mga kwentuhan ng mga tao, I think mas mabilis pa nga yun doon sa postal office nila nung panahon na yan. Kaya po kumalat yung balita. Kung ikaw yung nandun sa ganong klase ng sitwasyon, anong gagawin mo? Anong mararamdaman mo? Kung ikaw ay isang Hudyo, ano yung magiging reaction mo? Kung malaman mo na meron ng itinakdang araw kung kailan lahat kayo ay papatayin. Matanda man o bata at walang ititira kahit na isa. What would you do? Of course, kung ikaw ay isang Hudyo, ikaw ay mapupuno ng kalungkutan. At ikaw ay siguradong mananaghoy. Ikaw ay sigurado na iiyak ng husto. Dahil nagbabanta ang kamatayan para sa iyo at sa lahat ng mga kalahi mo. At ganito sinimulan sa atin ng author in chapter 4. Dun sa verses 1 to 3, si Mordecai at ang lahat ng mga Hudyo sa buong kaharian ng Persya ay nagdadalamhati, umiiyak,
Nagsuot sila ng mga damit sako at naglagay sila ng mga abo sa kanilang mga ulo. Ito po yung tradisyonal na pamamaraan ng pagpapahayag ng malalim na kalungkutan para sa mga Hudyo. Hindi lang dahil sa posibleng nawalan ka ng isang mahal sa buhay o namatay isang mahal sa buhay, pwede rin naman ganito ang ginagawa sa panahon ng mga matitinding trahedya. So angkop lang na ganito yung reaction ng mga Hudyo at saka ni Mordecai, di ba? Nagsuot sila ng mga damit sako, naglagay sila ng mga abo sa kanilang mga ulo. Kasi pinapakita nila na itong panahon na ito hindi panahon ng pagdiriwang, hindi ito panahon ng comfort. This is a time of mourning. Dahil sigurado ang ating annihilation. But bilang estudyante ng salita ng Diyos, we need to look beyond what is obvious. During sa panahon ng mga crisis, totoong nasusubok ang karakter ng isang tao. Hindi po sa panahon ng kaginhawahan, hindi po sa panahon ng kasapatan, hindi sa panahon ng kaligayahan, makikita ang totoong karakter ng tao. Makikita natin ang totoong karakter ng tao sa panahon ng krisis, sa panahon ng problema, sa panahon ng matinding pangangailangan. Sa panahon ng sufferings, sa panahon ng pagsubok, diyan lumalabas kung sino ka talaga. Diyan lumalabas kung ano talaga yung karakter mo. At ang Diyos, pinapahintulutan niya ang maraming trahedya na dumating sa buhay natin. Pagka dumating ang mga malalakas na bagyo, hindi naman po exempted ang mga Christians. Diba? Hindi naman po tayo covered from these strong winds, sa mga baha. Marami po mga naapektuhan ng mga trahedya, lindol, sunog, mga mananampalataya. At marami sa kanila namamatay during those tragedies. And God allows all of these tragedies to happen in our lives para i-expose yung totoong kondisyon ng ating mga puso. At yung author, gusto niya na maintindihan natin ang karakter ng magtiyuhin na ito, si Mordecai at saka si Esther. At ipinakita niya sa atin yung karakter nila during the peak of the impending catastrophe. At dalawang bagay yung gusto kong i-share sa inyo regarding this response ng mga tao na ito sa impending catastrophe. The first thing is this: Mordecai wanted Esther to know instead of asking God for help. So that's the first observation na nakita ko dito sa kwento na ito. Nung malaman ni Mordecai na papatayin ang lahat ng mga Hudyo, ang una niyang ginawa, totoo, nagsuot siya ng sako at naglagay siya ng abo sa kanyang ulo at umiiyak siya at sumisigaw ng malakas sa kanyang pananaghoy. Kaya lang, anong sabi sa verse 2? Siya'y umakyat sa pasukan ng pintuan ng hari sapagkat walang makakapasok sa loob ng pintuan ng hari na nakasuot ng damit sako. Now, what does that mean? Nagsuot ng sako si Mordecai, naglagay ng abo sa kanyang ulo, and then dumiretso siya doon sa pintuan ng hari, the entrance of the king's gate. Sa mga una nating pag-aaral, natutunan natin na ito pong tinutukoy na entrance of the king's gate. O yung pong pintuan, pasukan ng pintuan ng hari, ay ang pinupuntahan ni Mordecai para sa kanyang trabaho. Sa unang chapter, nakita natin. Sa unang mga chapter. So this means, nung nagpunta siya na nakasuot ng sako at naglagay ng abo sa kanyang ulo, doon sa opisina na pinapasukan niya, definitely, pag nagpunta ka doon, makikita ka na lahat ng tao. Si Mordecai nakasuot ng sako at mayroong abo sa ulo. Anong nangyayari? Anong ibig sabihin yan? And actually, I think that was Mordecai's intention. Makita at manotice ng mga tao sa opisina ang kanyang itsura at ang kanyang kalalagayan, pati yung kanyang pananaghoy. Bakit? Kasi pag nakita ng mga tao doon sa opisina yung kanyang sitwasyon, siguradong ipapaalam nila kay Queen Esther yun eh. Ipapaalam nila kay Queen Esther. I-inform nila si Esther na yung iyong ama-amahan na si Mordecai ay nananaghoy, umiiyak ng malakas, nakasuot ng sako at may abo sa ulo. Siguro sa mga Persians, hindi nila alam kung anong ibig sabihin nun. Most probably.
Kaya ikukwento nila yan. Kaya pag nabasa natin yung verse 4, ganito nakasulat. Nang dumating ang mga babaeng alalay ni Esther at ang kanyang mga eunuko, at ibalita iyon sa kanya, ang reyna ay lubhang nabahala. Kita niyo yan. Napaka-strategic, no, ng ginawa ni Mordecai. Nabalitaan niya may problema, may banta na papatayin lahat ng Hudyo. Anong ginawa ni Mordecai? Pinaalam niya agad kay Esther yung sitwasyon. And perhaps si Esther naman, masyado siyang protektado sa loob ng palasyo ng hari, hindi niya alam kung anong nangyayari sa labas. At maaaring hindi niya alam na mayroon na palang banta ng pagpatay sa lahat ng mga Hudyo, hindi niya nalalaman. So Mordecai wanted Esther to know. Ipinaalam ni Mordecai kay Esther ang totoong sitwasyon. At nung nagpadala si Esther ng kanyang representative na eunuch ang pangalan ay Hatak, ganito ang sinabi ni Mordecai sa kanya sa verses 7 and 8. Isinalaysay sa kanya ni Mordecai ang lahat na nangyari sa kanya at ang halaga ng salaping pinangako ni Haman na ibabayad sa mga sa kabangyaman ng hari para sa pagpatay sa mga Hudyo. Binigyan din siya ni Mordecai ng sipi ng utos na ipinahayag sa Susa upang patayin sila, upang ipakita ito kay Esther at ipaliwanag ito sa kanya. Ipinagbilin niya sa kanya na siya'y pumunta sa hari upang makiusap at humiling sa kanya alang-alang sa kanyang bayan. Yun pala yung intention ni Mordecai, kaya ipinaalam niya agad kay Esther na mayroong problema ang mga Hudyo. Para ano? Para makiusap at humiling sa hari alang-alang kay Esther para sa kanyang sariling bayan. Nakakalungkot. Nakakalungkot po itong detalye na ito na si Mordecai, imbis na siya ay lumapit sa Diyos at manalangin para sa pangangailangan nila na ito, ang inuna niya lumapit kay Queen Esther para humingi ng tulong. Sabi ko sa inyo, si Mordecai po ay hindi isang hero sa story na ito. He's not even an exemplary character. And the mere fact na si Mordecai, ang pangalan ng Mordecai ay hindi po isang Jewish name, nagpapatunay lang sa atin na hindi po gusto ng author na tingalain natin si Mordecai o itaas natin siya sa isang pedestal para maging isang kahanga-hangang tao. Totoo naman po na sa panahon ng mga matitinding panganib, nagpapanik tayo. Normal lang naman sa isang tao na nagpapanik. Pagka may problema, pagka may trouble, diba? Tulad dito, naibanta na papatay ng lahat ng Hudyo at meron ng nakatakdang araw kung kailan mangyayari yun, hindi ka ba naman magpapanik niyan? Pero, bilang isang taong nagmamahal sa Diyos, bilang isang taong mayroong respeto at takot sa Diyos, hindi natin uunahin na hingan ng tulong ang tao sa mga ganitong klase ng sitwasyon. Ang dapat na ginagawa ng isang nagmamahal sa Diyos, ang dapat na ginagawa ng isang taong gumagalang at natatakot sa Diyos sa mga panahon ng problema, sa mga panahon ng suliranin, ay lumuhod sa harapan ng Diyos at magmakaawa na tulungan siya ng Diyos. Hindi sa tao. Si Mordecai, ang ginawa niya, ang una niyang ginawa, bagamat totoong nabagabag ang puso niya, nananagoy siya ng malakas, ay humingi ng tulong kay Queen Esther. Nakalimutan niyang humingi ng tulong sa Diyos. Kakaiba yung ginawa ng ating Panginoong Hesukristo at kahanga-hanga ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Anong ginawa ng Panginoong Hesukristo nung siya'y humarap sa tiyak na kamatayan sa krus ng Kalbaryo? Siya ba'y humingi ng tulong sa tao at nagmakaawa na proteksyonan siya? Saan natin makikita ang Panginoong Hesukristo noong gabi bago siya hulihin at litisin at ipako sa krus ng Kalbaryo? Di ba't nandun siya sa hardin ng Getsemani, nakaluhod at nananalangin sa kanyang ama na nasa langit? At humihingi ng tulong sa kanyang ama sa kanyang sitwasyon. Ganyan ang tamang halimbawa. Diba? Sa panahon ng pangangailangan, kahit gaano man kaliit o kahit gaano katindi yung ating sitwasyon, dapat bilang mananampalataya, ang unang instinct natin, ang unang reaction natin, manalangin at humingi ng tulong sa Diyos. Hindi yung lumapit sa tao. O hindi yung humanap ng paraan sa sarili natin.
Bakit? Kasi sigurado namang mabibigo tayo eh. Pagka ganun ang ginawa natin. Now, hindi naman po natin dinideny na may mga tao na ginagamit ang Diyos para tulungan tayo sa panahon ng mga problema, sa panahon ng mga krisis. Pero hindi po tayo dapat pumunta sa kanila agad. Hindi po natin dapat sila uunahin na hinga ng tulong, hanapan ng tulong. We need to go to our God first. Pagkat alam natin at tiyak natin na ang Diyos lang ang mayroong kapangyarihan na totoong tulungan tayo sa panahon ng pangangailangan. Pangalawa, let's look at Esther. Esther initially responded with aloofness instead of urgency to help. Si Mordecai, ang unang naging response niya, ipaalam kay Esther at humingi ng tulong alang-alang sa mga Hudyo. Si Esther naman, sa kabilang banda, ang kanyang naging response, aloofness, indifference, instead of urgency to help. Tingnan niyo yung verse 11 ng ating text. Sabi diyan, lahat ng lingkod ng hari at ang bayan ng mga lalawigan ng hari ay nakakaalam na may isang kautusan na kung ang sino mang lalaki o babae pumunta sa hari sa pinakaloob na bulwagan na hindi ipinatatawag ay papatayin. Malibang paglawitan siya ng hari ng gintong setro, maaring mabuhay ang tao iyon, ako'y 30 araw nang hindi ipinapatawag ng hari. At tingnan niyo mabuti, read between the lines. Dito, matututunan natin yung response ni Esther doon sa nagbabantang panganib sa lahat ng mga Hudyo ay hindi po mas mainam sa naging response ni Mordecai. Esther was no better than Mordecai at this particular point. Mordecai tried to seek help from Queen Esther first instead of God. Samantalang si Esther naman, sinubukan niyang i-brush off yung sitwasyon dahil yung kanyang sariling kalagayan na hindi naman promising before the eyes of the king. Anong ibig sabihin? Sabi niya, 30 araw na akong hindi pinapatawag ng hari. Ano ibig sabihin nun? Tandaan natin na si Esther po ay kasama dun sa harem ng paganong hari na si King Ahasuerus. Ano ibig sabihin yan? Ang hari, hindi po yan natutulog sa gabi na mag-isa. Lagi may katabi yan. Lagi may kalaro yan. Lagi may kasama yan. And, the sad thing is, si Esther ay hindi po kasama doon sa mga babae na kasiping ng hari sa nakaraang 30 araw, sa nakaraang buwan. Ano ibig sabihin yan? Posible ba na nakalimutan na ni King Ahasuerus si Esther? Hindi siya pinapatawag ng hari? Hindi siya tinatabihan ng hari o hindi siya itinatabi ng hari? Pagkagabi, hindi natin alam, kasi hindi sinupply sa atin ng author yung detalye patungkol sa tanong na yan. But one thing is for sure, Queen Esther is not the best person to help Mordecai and the Jews at this particular point either. Si Mordecai ang una naging response ay pupunta ako kay Esther para tulungan ang mga Hudyo. Si Esther naman, sabi niya, hindi ko kayo matutulungan. So si Esther po, hindi siya yung tamang tao na dapat hingan ng tulong sa mga sitwasyon na ito. Dahil alam din po mismo ni Queen Esther na hindi po siya makakatulong sa kanyang sitwasyon. Kaya yung kanyang response, aloofness, indifference, yung kanyang immediate reaction to Mordecai. Nakakalungkot din po na pansinin yung detalye na ito. Bakit po? Siguro si Esther po masyado pong nag-enjoy ng kanyang compromising life sa loob ng palasyo ng hari. Matagal ng panahon, siguro kung i-compute natin, siguro more or less between 5 to 7 years na siyang reyna at this particular point. She has developed a certain level of intolerance for the situation of her own people. Siyempre, tagal niya dun 6 or 7 years na siya sa loob ng palasyo, wala siyang connection sa mga Hudyo, wala siyang connection sa kanyang ama-amahan na si Mordecai. So wala siyang alam sa nangyayari sa labas. So nagkaroon siya ng indifference. Nagkaroon siya ng level of intolerance. Naging cold siya sa kanyang mga kababayan na Hudyo. At yung kawalan niya ng urgency na tulungan si Mordecai, ay nagpapaliwanag sa atin na yung kanyang pagmamahal sa kanyang mga kapwa Hudyo lumalamig na. Hindi na kasing init ng katulad ng dati.
Ano pwede nating matutunan dyan? This is usually the situation that happens when we compromise the faith for a very, very long time. Alam mo yun, yung hindi mo pinapakilala na mananampalataya ka, ayaw mong tumindig para sa Panginoon mo, ayaw mong ipaglaban ng Ebanghelyo. So, yung paraan ng pamumuhay mo, neutral, ano? Or sometimes yung paraan ng pamumuhay mo parang katulad na ng paraan ng pamumuhay ng mga kasama mo sa school, mga kasama mo sa workplace, mga kasama mo sa loob ng bahay na hindi mananampalataya. In other words, because of your life of compromise, other people can no longer see your difference to them. Hindi na nila makita yung pagkakaiba mo. At meron ding epekto yun sa iyong relationship sa mga kapwa mo mananampalataya. This usually results to what? Yung love natin para sa mga mananampalataya, yung love natin para sa church, lumalamig. Yung ating determination na dumalo sa mga gawain ng iglesia, humihina. Tinatamad na tayong umattend. Ayaw na natin pumunta sa church. Yung desire natin na tumulong sa mga kapatiran sa panahon ng pangangailangan, nagdi-decrease. Kaya nga sinabi ng author nung sulat sa mga taga-Hebreo ang ganitong mga salita sa mga mananampalataya. Huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba, sa halip ay palakasin ang loob ng isa't isa, lalong-lalo na habang nakikita ninyo na papalapit na ang araw. Bilang mananampalataya, hindi po tayo pwedeng mabuhay ng mag-isa. Hindi po tayo pwedeng mabuhay ng malayo sa iba. God designed the Christian life to be shared with others in a covenant community. Ulitin ko po yun. Ang Diyos, dinisenyo na niya ang buhay ng isang Kristiyano na kabahagi ng iba sa isang komunidad na mayroong tipanan. Ganun ang disenyo ng Diyos. You cannot live on your own. You cannot live separately from other Christians. Ganun na nangyari kay Esther, no? She lived separately from the Jews for a long, long time. Nagkaroon siya ng intolerance. Naging indifferent siya. Huwag nating hayaan yun sa ating relationship bilang mga magkakapatid sa iglesia. Panatilihin natin ang ating samahan na mainit. We need to stay together. We need to keep each other reminded and encouraged. Yun lang ang paraan, no? Para makapagpatuloy tayo sa mundo na ito. Otherwise, no? Kung lalayo tayo sa church, kung hindi tayo magiging mainit sa ating mga kapatiran sa church, saan tayo magiging mainit? Magiging mainit tayo sa mundo? Magiging mainit tayo sa mga pagnanasa ng laman? That is the complete opposite of what the Lord wants from us. So let's move to our second major point, mediation for imploring safety. Mediation for imploring safety. Si Mordecai, nung mabalitaan niya o marinig niya ang response ni Queen Esther, he would not settle for it. Ayaw tanggapin ni Mordecai ang naging response ni Esther. At normal lamang po para sa isang tao na maging desperate pagka ang situation niya dangerous. At ganun ang naging situation ni Mordecai dito sa chapter 4 after hearing the response of Queen Esther. In the last few verses of chapter 4, makikita natin si Mordecai becoming quite serious sa kanyang correspondence with Queen Esther. Reminder, hindi po sila magkausap ng harapan ni Esther niyan. Nagpapalitan lang sila ng impormasyon sa pamamagitan ng mga ipinapadalang tao kay Mordecai. Nung nagpakita ng indifference si Mordecai, si Esther, si Mordecai naman nagpakita ng faithfulness. He has shown fidelity to his own people. Ayaw niyang tanggapin yung response ni Esther sapagkat nakikita ni Mordecai na mapapahamak ang mga Hudyo. He would not let his people perish. At para kay Mordecai, isa lang talaga ang pag-asa. Isa lang talaga ang solusyon. Diba? Hindi ang Diyos yung inuuna ni Mordecai. Para kay Mordecai, ang solusyon at ang pag-asa ng mga Hudyo, si King Ahasuerus. Sabi niya kay Esther, kailangan gumawa ka ng paraan, pumunta ka sa hari at humingi ka ng awa at tulong para sa iyong mga
kababayan. So tingnan natin closer. Again, these two individuals, kung paano nila ginawa ng paraan na sila ay makatakas sa tiyak na kapahamakan sa plano ni Haman na Agageo. Two things. Number one, Mordecai threatened Queen Esther to wake her up. Mordecai threatened Queen Esther to wake her up. In my opinion, medyo harsh si Mordecai dun sa verses 13 to 14. Tingnan niyo yung verses 13 to 14. Sabi niya na magkaguyoy, ipinabalik sa kanila ni Mordecai ang sagot kay Esther, huwag mong isipin na sa palasyo ng hari ay makakatakas ka na higit kaysa lahat ng mga ibang mga Hudyo, sapagkat kung ikaw ay tatahimik sa panahon ito, ang tulong at kaligtasan ay babangon para sa mga Hudyo mula sa ibang lugar, ngunit ikaw at ang sambahayan ng iyong ninuno ay mapapahamak. At sino nakakaalam na kung kaya ka nakarating sa kaharian ay dahil sa pagkakataong ito. So para kay Mordecai, yung aloofness at yung indifference ni Esther meant more than coldness towards the Jews. Para kay Mordecai, ito yung paraan ni Esther para iligtas ang kanyang sarili dun sa nanganganib nilang sitwasyon. So ano nung kailangan ni Esther? Esther needed a strong wake-up call. Kailangan magising si Esther sa kanyang pagkakalugmok, sa kanyang comfort, o sa kanyang convenient life. And Mordecai didn't hesitate to give it to her. Para sa akin, si Mordecai, binabantaan niya si Esther dito. Na kung mapapahama kami, huwag mong isiping makakaligtas ka. Hindi ko alam kung papaano po mangyayari yon, kasi tandaan natin si Esther, mahigpit niyang itinago yung kanyang identity bilang Hudyo, di ba? Sabi ni Mordecai dun sa mga naunang chapter, wag na wag mong ipapaalam na ikaw ay Hudyo. Kaya nga nasabi natin na ang daming beses nag-compromise ni Esther ng kanyang pagiging Hudyo at ng kanyang pananampalataya because of that. So ako naniniwala, up to this particular point, hindi alam ng mga tao sa loob ng palasyo na si Esther ay Hudyo. Ngayon, paano mangyayari na sinabi ni Mordecai na pagka kami napahamak, hindi ka makakaligtas? Ibig ba sabihin nun ay ipagkakanulo ni Mordecai si Esther? Pagkapapatay na sila? Hindi natin alam. O pwede kaya na yung Persian intelligence malalaman, pagka pinapatay na yung lahat ng Hudyo, kahit yung mga nasa loob ng palasyo ay susuriin at malalaman na si Esther ay isang Hudyo? Hindi natin alam. Ang alam natin, si Mordecai gusto niya si Esther na gumawa ng paraan bilang reyna upang resolbahin ang problema ng mga Hudyo. Pinagbabantaan ni Mordecai si Esther, pinapakita sa kanya yung kanyang magiging sitwasyon para ipuwersa kay Esther yung solusyon na humanap ng paraan na makausap ang hari para maipagtanggol ang mga Hudyo. Again, this would have been the very best time para banggitin ang pangalan ng Diyos sa kwento na ito. Pero hindi pa rin binanggit ang pangalan ng Diyos. Up to this particular point, the name of God was never mentioned. Still, Mordecai, pinilit niya at this point, kailangan niya ang tulong ni Esther, hindi ng Diyos. Diba nakikita natin madalas yung sarili natin sa sitwasyon ni Mordecai? May mga pagkakataon na kailangan din nating aminin. May mga pagkakataon na pressure tayo, trouble tayo, nanganganib ang buhay natin, wala akong pambayad ng bills. Papaano na lang itong obligation ko na ito, papaano ko masasagot ito, papaano ko mababayaran ito, and so on and so forth. Anong ginagawa natin? Ay, humahanap agad tayo ng mautangan. Humahanap agad tayo ng malalapitan. Siguro pwede kong humingi ng utang, pwede kong mangutang dito. Ganun agad yung pumapasok sa isip natin. Christian pa naman tayo. Or minsan, ang ginagawa natin, sinusubukan muna natin ang lahat ng pwede nating gawin para ma-resolve yung situation.
Tapos pagka nag-fail na lahat yung ating tinry na pamamaraan, saka natin maiisip na meron palang Diyos. Ay, lalapit nga ako sa Diyos. Pero sinubukan mo muna yung lahat ng pwede mong gawin. Sinubukan mo munang lumapit sa lahat ng taong pwedeng lapitan. At nung nabigo ka sa lahat ng yun, saka mo lang naalala ang Diyos. Mga kapatid, hindi po natin dapat gawing second option ng Diyos. Ulitin ko. Hindi po natin dapat gawing second option ang Diyos. As Christians, we should always go to God first whenever we need help. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay Ama natin. At bilang Ama, hindi po tayo pababayaan. Hanggat ang ating kahilingan ay hindi sasalungat sa kanyang kagustuhan. Tandaan po natin yan. Sa panahon ng pangangailangan, sa panahon ng problema, sa panahon ng sigalot, unahin natin ang Diyos. Unahin natin ang Diyos sapagkat ang Diyos nagmamalasakit sa atin at handa laging tumulong sa atin. At siya lang ang may kakayahan talaga na gawa ng solusyon ang ating problema. Secondly, tingnan natin si Esther. Nakita natin si Mordecai, no? Now, we look at Esther. Esther ordered Mordecai and all the Jews to fast and pray. Esther ordered Mordecai and all the Jews to fast and pray. Hindi po, ang makagandahan lang kay Esther, bagamat siya pinagbantaan ni Mordecai, pagka kami napahamak, huwag mong isipin makakaligtas ka. Hindi po niya to tiningnan na negative, si Esther. Instead, it made her realize the right thing to do at this particular situation. Sa context po ng mga Hudyo, yung pagsusuot ng sako at paglalagay ng abo sa ulo, kadalasang ginagawa yan kasama ng pag-aayuno at pananalangin. Okay? So magkasama lagi yun. Nagsusuot ng sako, naglalagay ng abo sa ulo, di ba? Yung humihiga sa kalsada, nag-aayuno at nananalangin. Magkasama yon. Pero pansinin niyo po dito sa kwento natin dito sa Esther chapter 4 kay Mordecai, dun sa verse 1, sinabi po dyan na si Mordecai ay nagsuot ng sako at naglagay ng abo sa kanyang ulo. Siya ay nanaghoy, umiyak, pero hindi siya nag-ayuno. Hindi siya nanalangin. Kita niyo yan sa verse 1? Kung talagang ikaw ay isang faithful Jew, gagawin mo na pag ikaw ay nagsuot ng sako at naglagay ng abo, mag-aayuno ka at mananalangin. Ganyan yung ginawa ni David eh. Nung pinarusahan siya ng Diyos, di ba, nabuntis niya si Bathsheba, adulterous relationship. Anong sabi ng Diyos? Mamamatay yung anak mo kay Bathsheba. Anong ginawa ni David dun sa 2 Samuel chapter 12? Nagsuot siya ng sako, naglagay siya ng abo, nahiga siya sa sa kalsada, nag-ayuno siya at nanalangin siya. Normal yun para sa isang faithful Jew. Normal yun para sa isang faithful Jew. Pero si Mordecai, bagamat tumatagoy siya ng malakas, sumisigaw siya sa kanyang kalungkutan, hindi siya nag-ayuno, hindi siya nanalangin. Naisip niya lang manalangin, naisip niya lang mag-ayuno, nung sinabi ni Esther sa kanya, sige, susubukan kong pumunta dun sa bulwagan ng hari kahit bawal, pero kailangan mag-ayuno kayo at mananalangin para sa akin sa loob ng 3 araw. Yung sabi sa verse 17, di ba? Sagay umalis si Mordecai at ginawa ang ayon sa lahat ng iniutos ni Esther sa kanya. Ulitin natin, si Mordecai hindi po siya hero sa storya na ito. He's not an exemplary character. Ang dami niyang shortcomings. Ang dami niyang pagkukulang. This only means that it was Esther who made Mordecai realize the right thing to do. Si Esther pa yung nagsabi sa kanya, dapat tayong mag-ayuno, dapat tayong manalangin sa Diyos sa mga panahon na katulad nito. Kung babasahin nyo nga yung mga sumunod na talata sa verse 1, mas alam pa ng ibang mga Hudyo na kailangan mag-ayuno at manalangin kaysa kay Mordecai Si Mordecai hindi siya nag-ayuno. Hindi niya naalala ang Diyos sa mga sitwasyon na ito. Ang unang pumasok sa isip niya ay sasabihin ko kay Esther yung sitwasyon para lumapit siya sa hari para tulungan kami. Yun ang unang naisip ni Mordecai. At si Esther naman, on the other hand, alam niya na delikado yung kanyang buhay kasi pag ikay pumasok sa bulwagan ng hari na hindi ka
tinuturo ng kanyang setro, papatayin ka. Yun ang batas. At lang lahat ng mga tao sa buong kaharian nakakaalam yan. Kaya yung sinabi niya sa verse 16, at kung ako'y mamamatay, hindi po ibig sabihin niya na fatalism, para kay Esther. Hindi, ibig sabihin ng fatalism, mangyari na sa akin kung ano yung mangyayari. Bahala na. Hindi ganun yung ibig sabihin ni Esther dyan. Yung sinasabi ni Esther dyan na kung ako'y mamamatay, pananampalataya niya dyan lumabas. Pananampalataya ni Esther dyan bilang Hudyo, lumabas. Handa si Esther na labagin ang batas ng hari ng Persya. Kung mamamatay siya. Pero, naniniwala din siya sa kabilang banda na kung hindi papayagan ng Diyos na mamatay siya, mananatili siyang buhay. So dyan makikita natin yung kainaman ni Esther kumpara kay Mordecai. Sa storya na ito. Siguro kaya yung author, sinabi rin sa atin na bukod sa pangalang Esther, kilala din siya sa pangalang Hadassah. Si Mordecai hindi sinabi yung kanyang Jewish name sa story na ito. Yung Jewish name lang ni Esther. Because at this particular point, mas alam pa ni Esther kung ano yung dapat gawin. At this particular crucial point in their life, sabi ni Esther, sige, gagawin ko yung dapat kong gawin, pero kailangan ko ipanalangin niyo ako. Di ba maganda yun? No? Bilang isang mananampalataya, tama namang manalangin tayo, pero wag mo kalimutang gawin yung dapat mong gawin. Hindi lang po pwedeng gagawin natin lang lahat ng dapat nating gawin na walang pananalangin, o sa kabilang banda, puro pananalangin naman tayo, wala naman tayong ginagawa. Dapat balanse. Meron tayong pananampalataya, mananalangin tayo sa Diyos, hihingi tayo ng tulong sa Kanya, pero dapat mong gawin ang dapat mong gawin kahit na may risk. Si Esther, hinarap niya yung risk. At anong risk ni Esther? Papatayin siya ng hari. Pero sabi niya, ipanalangin ninyo ako. At this particular point, gusto ko na i-remind sa inyo na meron din ganitong sitwasyon na meron nagbanta na papatayin niya ang lahat ng tao. Sino ang nagbanta na papatayin ang lahat ng tao sa Biblia? Ang Diyos. Di ba nung nagkasala si Adan at saka si Eva, sabi niya, lahat ng tao mamamatay kasama mo. Dahil ikaw ay sumuway sa aking utos. God threatened the entire human race extinction dahil si Adan nabigo na sundin ang kanyang utos. The human race cannot do anything to resolve this dilemma. Anong kailangan ng tao? Mediator. Ang kailangan ng tao, may tagapamagitan. Sabi ni Mordecai kay Esther, ang kailangan natin ngayon bilang mga Hudyo, mayroong tutulong sa atin. Pero hindi Diyos yung naalala ni Mordecai. Si King Ahasuerus yung naalala niya, natutulong sa kanila. Pero sa Biblia, ang totoong nakatulong sa atin, hindi tao. Ang nakatulong sa atin, Diyos. Alam natin sa story ni Esther, na susunod na kabanata na pag-uusapan natin, si Esther hindi namatay. Pumunta siya sa bulwagan ng hari kahit na bawal. Pero, the king gave her favor. Tinanggap siya sa kanyang presence. Esther didn't die. Pero yung ating Panginoong Jesucristo na mediator natin, nung siya'y lumapit sa presensya ng Diyos, ano nangyari? Namatay siya. Namatay ang Panginoong Jesucristo. Paano siya namatay? Namatay siya sa krus. Nung binitbit ng Panginoong Jesucristo ang lahat ng ating mga kasalanan para mamagitan sa atin, ang naging kabayaran nun para sa Kanya, namatay siya sa krus. Ang kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo ang naging paraan ng Kanyang pamamagitan upang tayo na dapat sana'y mamatay, mabuhay. Yun ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Ang mga tao ng Diyos na natiling ligtas mula sa puot at galit ng Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Somebody else died for us. Merong namatay para sa atin. Merong namagitan
para sa atin. At yun ang mensahe para sa mga hindi pa mananampalataya na nakikinig ngayon. Ang isang makasalanan, kailangan aminin niya na siya ay nasa panganib ng puot at parusa ng Diyos. At ang tanging paraan para makaligtas siya doon, merong mamagitan para sa kanya. Merong tumulong para sa kanya. At ang inaalok ng Ebanghelyo sa iyo, ang tagapamagitan na ibinigay din mismo ng Diyos para makaligtas ka, ang kanyang sariling anak. Kaya kung ikaw ay mananampalataya sa Panginoon, pagkakaloob mo ang iyong buhay sa Kanya, mamamagitan siya para sa iyo at maliligtas ka sa tiyak na kapahamakan. Manalangin po tayo.